Although may ano na, meron na silang kiras dito for both King Kong. Actually, Dreadnought pa lang yung kay Brusco, pero once mabuo yan, ang dami palang Dreadnought, men. Kapag isa dito tinamaan ng Ranger, ang laki ng damage na mawawala from the side of Aurora, considering na majority ng kanilang DPS ay nanggagaling kay Dominkite. Siguro with Yue, pwede niya makuha yung Mystic Gush. But for Onyx Philippines, ang pwede nilang gawing tactic is talagang itago nila yung gold para hindi makakopya si Yue. Pero ang hirap kasi gawin nun eh. At some point, magpapakita yung gold. Oo. Ayun na yung gold, Light. Ayun na, nagnakaw na. Mabilis yun. Ang flicker ay na-force na rin kagad. Sinabay pa yung Glory Spatoy para lang makatakas si Super Prince. Pero ang daming nagastos dun, ha? Uy, pero sakto naman ata para sa susunod na Lord, naaabot pa rin yung mga ultimates na yun, hindi lamang yung flicker. Yeah, pero malaking bagay na nawala ng flicker dito si Super Friends. Wala yung kanyang capability to reposition in fight. So for Aurora Gaming, malaki ang kanilang advantage. Knowing na meron silang Fredrin and Granger, any displacement is big for Aurora, especially if they can punish enemy positions. And this is the first Lord of the game. At mukhang mapapunish ng Aurora ang Onyx Philippines, hindi lamang sa kanilang mga pwesto, kundi yung wave din doon sa may bandang ibaba. Magko-contest kaya ang Onyx dito? Susubukan nata nila eh. Kasi si Brusco ay nandyan. Masyado pa malayo itong si King Kong. Pero din yung Mystic Gush. Hero na lang ata magiging target nila. Binitawan ni Super Prince yung kanyang Mystic Gush. At mabilis na kukunin ng Aurora itong Lord na ito. Sabay atras din. Oo, hindi na ilalaban pa ng Aurora. Malinis lamang na objective taking. Yeah, good force mula sa Aurora yung pananakot ni Light sa unahan, especially with Yue and Edward. Nahihirapan yung Onyx Philippines na umabante kasi naka-rely sila doon sa pag-engage ng Glory's pathway mula dito kay Brusco, pero maiiwan kasi si Super Prince sa likuran.